Iba na lang ni Pangulong Duterte ang kulang para maisabatas ang General Appropriations Act of 2019 o ang budget para sa taong ito. Ano nga ba ang prosesong pinagdadaanan ng pambansang budget bago ito magamit? Para saan ang pambansang budget? Importante ito para makamit ang mga layuning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Sa pagbabudget, inilalaan sa iba't ibang programa ng gobyerno ang mga nakolektang buwis at mga inutang na pondo. Paano binubuo at ipinatutupad ang pambansang budget? Nahahati ito sa 4 na proseso. Una, ang budget preparation o pagbabalangkas. Pangalawa, ang budget authorization o pagsasabatas. Pangatlo, ang budget execution o pagpapatupad. At pang-apat, ang budget accountability o pagtitiyak na maayos itong naipatupad. Nagsisimula ang budget preparation sa pagtukoy sa mga target sa ekonomiya at planong pinansyal. Ang gumagawa nito ay ang Development Budget Coordinating Committee. Chairman nito ang kalihim ng Department of Budget and Management. Kasama rin sa komite ang Bangko Sentral Governor, kalihim ng Department of Finance, Director General ng National Economic Development Authority at isang miyembro mula sa tanggapan ng Pangulo. Sa prosesong ito, nagsusumite sa DBM ang iba't ibang ahensya ng detalyadong pagtataya ng budget para sa kani-kanilang mga programa at proyekto. Kailangang depensahan ng bawat ahensya ang ipinapanukala nilang budget sa mga technical panel ng DBM. Kapag buo na ang budget, isusumite ito sa gabinete at sa Pangulo para repasuhin. Paano ba nagiging batas ang pambansang budget? Sa ilalim ng saligang batas, kailangang isumite ng Pangulo ang kanyang panukalang budget sa Kongreso. Ito'y sa anyo ng tinatawag na Budget of Expenditure and Sources of Financing na suportado ng mga detalye ng pagkakagastusan na tinatawag namang National Expenditure Program o NEP. Kasama rin ito ang budget message ng Presidente na buod ng mga budget policy at prioridad ng administrasyon para sa taon. Pagdating sa mababang kapulungan, narerepasuhin ng Appropriations Committee ang panukalang budget. Magsasagawa ng mga pagdinig sa budget ng iba't ibang kagawaran at ahensya para busisiin ang mga programa at proyekto. Pagkatapos amyendahan ng panukalang budget, iaakyat na ito sa plenaryo bilang General Appropriations Bill. Habang tinatalakay sa plenaryo ang panukalang budget, sisimulan na rin ng Senate Finance Committee sa pamamagitan ng iba't iba nitong subcommittee ang pagbusisi sa General Appropriations Bill. Para mapag-isa ang dalawang bersyon at mapagkasunduan ang mga pagkakaiba, bumubuo ang Kamara at Senado ng Bicameral Conference Committee na siyang maglalabas ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. At tulad ng kahit anong panukala, kailangang lagdaan ng Pangulo ang pambansang budget para maisabatas at maipatupad. Kung ayaw ng Pangulo ang pinal na bersyon, maaari niyang i-veto o huwag aprubahan ang ilang bahagi o ang buong budget. Pero maaaring baliktarin ng Kongreso ang presidential veto sa pamamagitan ng magkahiwalay na 2/3 vote sa Kamara at sa Senado. Bukas atin namang bubusisiin ang ilang kontrobersya kaugnay sa kapapasa lamang na 2019 national budget.